Saktong pagpatak ng alas 5 ng umaga ay nagising ang binatilyong si Anthony. Hinanap niya kagad ang nakatatandang kapatid na babae. At gaya ng palaging nangyayari, ay nauna na naman itong bumangon at sigurado niyang naroroon na naman ito sa kusina, naghahanda ng kanilang kakainin para sa umagahan. Tinupi na muna ni Anthony ang pinaghigaan bago diretsyong pumunta ng kusina. "Ang aga niyo na namang gumising, ate." Agad na naibaling ni Celine ang tingin sa kapatid. Tipid siya ditong ngumiti bago sumagot. "Sanay na kasi talaga akong gumising ng maaga, bunso eh. Mas inaagahan ko nga lang ngayon kasi may pupuntahan ako." Malambing niyang sabi. Inakay niya pa ito para maupo sa bangkong gawa sa kawayan. "Saan po?" Inosente nitong tanong. "Medyo may kalayuan din yung lugar bago dun makarating pero malaki kasi ang sasahurin ko ron sakaling matanggap ako sa trabaho." Hinagod niya sa likod si Anthony at marahan itong kinintila ng halik sa noo. "Ipagdasal natin na sana matanggap ako para naman mapag-ulam ko na kayo ng masasarap. Kung hindi kasi itlog ay tuyo lang ang nakakayanan ko. Isa pa, kailangan ko pang pag-ipunan ng para sa edukasyon ninyo ni Kuya Ethan mo. Ayokong matulad kayo sa akin na elementary lang ang inabot. Gusto kong may marating kayo." Muli niyang hinagkan sa noo ang bunsong kapatid. Kailangan niyang magbaka sakaling muli sa paghahanap ng trabaho dahil hindi na sumasapat ang kinikita niya sa paglalako ng mga kakanin at paglalabada. Lumalaki na ang gastusin ng dalawa niyang kapatid kaya kailangang makakuha na siya ng trabaho na may malaking sweldo. Wala naman na kasi silang ibang aasahan dahil maaga silang iniwan ng mga magulang na nasawi sa nangyaring landslide sa kanilang lugar. Mabigat, malungkot, at mahirap ang pagtagumpayan ng bawat araw. Pero anong magagawa niya kung iyon talagang kapalaran nila? Nasa sa kanila na lang kung paano nilang babaguhin ang takbo ng kanilang kapalaran. "Matatanggap ka, ate. Sure ko yan." Ani Ethan nakapapasok lang sa loob ng bahay. May bitbit itong 2 balde ng tubig. May kalayuan din ang pinag-iigiban, kaya kailangang agahan lagi ang pag-iipon ng tubig. Lalo't marami silang kumukuha ng tubig sa balong nasa dulo ng kanilang barangay. Matamis na ngiti ang tanging tugon ni Celine. Taimtim na lang siyang nagdarasal na sana nga ay makuha siya sa trabahong papasukan. Saglit pa silang nagkwentuhan. Bawat umaga'y pinag-uusapan nila ang pangarap nila Anthony at Ethan. Gusto ni Anthony na maging guro, habang si Ethan naman ay gustong maging doktor. Samantalang ang pangarap ni Celine ay maging matagumpay ang mga kapatid niya. Nangako si Celine na tutuparin nilang 3 pangarap nila, basta't magsikap lamang at huwag kalilimutang magdasal palagi. Sabay-sabay silang nag-agahan at nang matapos ay nag-asikaso na si Celine sa pagpunta niya sa lungsod. Ibinili na lang muna ni Celine sa kapitbahay ang mga kapatid bago tuluyang umalis. "Ano, tara na?" Malawak ang nakapaskil ng ngiti sa labi ng kaibigan ni Celine na si Ara. Ito ang nag-aya sa kanya na mag-apply bilang katulong sa mansyon ng mga Monterazas. Mga bata pa lang ay hindi na sila napaghihiwalay. Halos pareho lang ang kapalaran nila dahil tulad ni Celine ay wala na ring mga magulang si Ara. Kaya't ito na lang din ang tumataguyod sa mga kapatid. "Kanina pa nga kitang hinihintay eh. Bakit ang tagal mo? Akala ko mamumuti ng mga mata ko dito sa kakaintay sa'yo." Sermon niya rito. Ang usapan kasi nila ay alas 6 sila nga alis. Pero alas 7:30 na itong sumipot. Marami ng tricycle driver ang humihinto para alokin si Celine ng sakay. Pero dahil wala pa si Ara ay panay siyang tanggi rito. "Sorry naman, kasi si Erica nakakainis ang tagal bumangon. Lahat tuloy ng gawain sa bahay halos ako ng lahat ang gumawa." Nangungunsuming paliwanag nito. "O siya, tara na. Parahin mo na yung paparating na tricycle." Utos niya na lamang kay Ara. Kamot ulo na lang siya nitong sinunod. Pagdating doon ay hindi naman sila nahirapang makapasok sa malaking mansyon. Sila na lang yata ang huli mag-a-apply dahil wala na silang ibang makitang aplikante bukod sa kanilang dalawa.
Tapos na kayang pa-interview nung sa Mrs. Monterrosas? Mahinang tanong ni Celine kay Ara. Ewan, pero pinapasok pa naman tayo ng guard, kaya baka naman hindi pa. Sana naman wala pa silang nakukuha. Dagdag niya. Sana nga. Anas naman ni Ara na tulad niya'y umaasa sa trabahong inaasam. Nahinto lang sila sa pag-uusap nang may isang babae ang sumalubong sa kanila at nagpakilalang si Wendy. Sekretarya umano ito ni Mrs. Eloisa Monterrazas. Pinasunod sila nito hanggang sa huminto sila sa tapat ng malawak na hardin. Tahimik na lamang silang namangha nang tumambad sa kanila ang iba't ibang kulay at klase ng mga halamang naroroon sa hardin na iyon ng mansyon. Madam? Pagkuha ni Wendy sa atensyon ni Eloisa. Nakatalikod to sa kanila kaya't hindi agad napansin ang pagdating nila ron. Wendy, sila na bang last? Tanong nito nang humarap. Wala kay Wendy ang atensyon ng sopistikadang ginang dahil nakatuon ang paris ng mga mata nito sa dalawang dalagang kaharap, partikular kay Celine. Namamangha ang ginang sa maamo nitong mukha. Wala ni isang kapintasan siyang makita sa dalaga. Kung kukumparahin ay mas lamang ang panlabas na ganda ni Celine kumpara kay Ara. Opo, madam, sagot ni Wendy. Tumango naman si Eloisa pag-uway pinaalis na muna ang sekretarya upang formal na makilati sa mga dalagang nasa harap. Magandang umaga po. Nahihiyang bati ng dalawa. Magandang umaga rin naman sa inyo. Maupo kayo. Alok nito. Agad namang kumilos ang dalawa at matamang nakinig sa lahat ng sinasabi sa kanila. Tanggap na po ba kami, ma'am? Hindi makatiis na tanong ni Ara. Dahil panay na ito bilin ng mga gagawin nila. Mayumi itong ngumiti. Bakit? Ayaw nyo ba? Ay naku, hindi po ma'am. Gustong gusto po namin. Agad na sagot ni Celine. Good. Pwede na kayong mag-umpisa bukas. Saad nitong nagpaningning sa mata ng dalawa. Halos magtatalon sila sa sobrang saya. Dahil sa wakas ay sila na ang nakuha para sa trabaho. Mas lalo pa silang natuwa nang iabot sa kanila ni Mrs. Monterrazas ang kalahati ng sasahurin nila para sa buwan ito nang may maiwan umano sila sa mga kapatid. Abot langit naman ang pasasalamat nila bago umalis. Mangiyak-ngiyak pa sila habang nagpapasalamat sa napapangiti na lamang na si Eloisa. Pagka-uwi sa kani-kanilang mga bahay, ay walang pagdadalawang isip nilang ikinuwento sa mga kapatid na natanggap na sila sa trabaho. At nun din ay inayos sa nila mga gamit na dadalhin para bukas ay gagayak na lang sila. Nang gabing yun ay nakakain sila ng masarap na ulam. Tuwang-tuwa sila Anthony at Ethan dahil sa wakas, natikman na nila ang sikat na sikat sa kanilang barangay na inihaw na hita ng manok. Pagkatapos kumain, ay sila Ethan at Anthony na ang nagpresentang maglinis at maghugas sa mga pinagkainan. Matapos sa mga gawain ay inasikaso na rin ng magkapatid ang mga assignments na ibinigay sa kanila ng kani-kanilang mga guro. Kinabukasan ay hindi lamang si Celine ang naunang bumangon. Sabay-sabay silang nagising dahil sinadya ni Anthony na mag-alarm para matulungan nila ang kanilang ate sa mga gawaing bahay. Natatawa na lang ang dalaga dahil wala siya halos ginawa. Pinaupo lamang siya ng mga kapatid. Sabi nila ay magmimistulang Reyna siya ngayon. Mag-iingat ha, aayusin ang pag-aaral. Kumakaway na bilin ni Celine sa mga kapatid. Magkasabay na lumingon ng dalawa sa kanya at sabay pang ngumiti. Yes, Our Majesty! Chorus na sabi ng dalawang ikinangiti na lamang ni Celine. Bago tuluyang umalis ay inayos na muna ni Celine ang mga kailangang ayusin. Namalengke na rin siya ng stocks para sa mga kapatid. At ang tirang pera ay kay Ethan niya na pinagkatiwala. Malaki ang tiwala niya kay Ethan na hindi nito pababayaan si Anthony. Paalam na muna. Mahina niyang sabi habang nakatanaw sa bahay nilang magkakapatid. Kasalukuyan niyang hinihintay si Ara dahil sabay silang babalik sa mansyon ng mga Monterrazas. Kamusta naman bang pagpapaalam mo kay Ethan at Anthony? Usisa ni Ara sa kanya. Kasalukuyan ng binabaybay ng tricycle na sinasakyan nilang daan papunta sa mansyon ng mga Monterrazas. Maayos naman, medyo nakakalungkot sa part ko kasi syempre,
Nasanay na akong paghahandaan sila ng pagkain. Ay, buti ka pa matitino ang mga kapatid mo. Malungkot nitong naibaling ang tingin sa malayo. Ano bang nangyari? Tanong niya. Ramdam niya ang lungkot sa tono ng kaibigan. Hindi ni Erica magawang i-appreciate ang lahat ng efforts ko bilang ate niya. Malungkot nitong sabi. Hayaan mo na lang muna. Pasasaan ba't maiintindihan din niya ang lahat ng sakripisyong ginagawa mo. Mabigyan mo lang siya ng magandang buhay. Bata pa kasi siya kaya ganon. Intindihin mo na lang. Pagpapagaan niya sa loob nito. Malungkot na ngiti lamang ang umukit sa labi ni Ara. Hanggang sa hindi nila namalayang nasa tapat na pala sila ng gate ng mansyon. Tara na! Aya niya rito. Tango naman ang naging tugon sa kanya ni Ara. Siya na lamang ang kumatok sa malaking gate pagkababa nila ng tricycle. At maya-maya lamang ay pinagbuksan na rin sila ng guwardya. Diretso kagad silang pumasok sa malaking bahay. Nasabit na ituro naman ng ni Mrs. Monterasa sa kanila ang lahat ng gagawin nila. Kaya't hindi na naging mahirap ang paghahanda nila ron. Tulog pa si Mrs. Monterasas nang silipin nila ito sa silid nito. Inayos na lang muna nila ang mga gamit sa ibinigay sa kanilang silid ng mabait na ginang bago sila pumunta sa malawak na kusina. Simpleng agahan lang naman ang mga gustong pagkain ni Eloisa, kaya't hindi nahirapan ng dalawa. Sa mga high-tech na gamit lang, medyo nangapang dalawang dalaga. Dahil iyon pa lang naman ang unang beses na gagamit sila. Pero dahil may mga instructions naman, ay nagawa pa rin nila ng maayos ang trabaho. Nilinisan na lang muna nila ang mga nagamit sa pagluluto bago nila ginising ang kanilang madam. Bilin din kasi nito na tsaka nilang ito gigisingin kapag nakahanda ng pagkain sa hapag. Kanina pa ba kayo? Malambing ang tono ng boses ni Eloisa nang tanungin ng dalawa. Nasa hapag na ito at paunti-unting sinisimsim ang kapeng tinimpla ni Celine. Medyo po, si Celine ang sumagot. Ganun ba? Naku, medyo napahaba yatang tulog ko ngayon. Marami kasi akong tinapos na trabaho. Kinulit ko pang anak ko na umuwi na lang dito sa atin nang ma-handle niya na ang mga negosyong iniwan sa kanya ng kanyang ama. Bakit po? Nasaan po bang anak niyo, madam? Usisa ni Ara. Pinaanyayahan muna sila ni Eloisa na maupo at sabayan ito sa pagkain ng agahan bago sumagot. Nasa Italia, may clothing business siya doon. Kaya't hindi magawang pagbigyan ng hiling kong dumito na lang siya at ipagkatiwala na lang muna sa kaibigan ng negosyo niya roon. Nakakalungkot kasi yung mag-isa lang dito sa malaking bahay. Kaya't palagi kong kinukulit ang anak kong yon. Mabuti na lang ngayon at pumayag ng anak kong si Vogue na umuwi na. Wala po bang sariling pamilya si Sir Vogue, madam? Kuryoso pang tanong ni Ara. Wala pa. Hinihiling ko nga na sana magkaroon na dahil malapit nang mawala sa kalendaryong edad niya eh. Kaso masyado namang mapili sa babae. Hindi naman daw siya bakla, pero ewan ko ba sa anak kong yun? Naiiling na lang nitong sabi. Ikaw ba, Celine, may nobyo ka naman ba? Maya-maya'y tanong nito sa dalagang tahimik lang sa kanilang nakikinig. Wala po. Tipid niyang sagot. Bakit naman? Wala pong pumapasa sa standards niya, madam. Singit ni Ara. Siniko naman to ni Celine dahil hindi naman totoong mataas ang standards niya pagdating sa isang lalaki. Sadyang wala pa lang talaga sa isip niya ang pagpasok sa pakikipagrelasyon dahil prioridad niya ang mga kapatid niya. Makahulugang ngiti lamang ang sumilay sa labi ni Eloisa. May kung anong kapilyuhan ang tumatakbo sa isipan nito na sana'y mangyari dahil siyang magiging masayang ina sa balat ng lupa once na mangyari ang pangarap niya para sa kanyang anak kapag nakauwi na ito ng bansa. Sa kabilang banda, ay abala ang binatang si Vogue sa pagpaperma ng ilang mga importanteng dokumento na merong babae ang basta nalang pumasok sa kanyang opisina at parang linta na basta nalang ding kumapit sa kanya. Get your dirty hands off me! Malamig niyang sabi sa babae. Malinaw ang naging usapan nila na once na matapos ang maiinit na larong pinagsasaluhan nila, ay hindi na ito muli pang lilitaw at magpapakita sa kanya. Vogue! I love you! Desperadang pagtatapat nito. That's bullshit!
Inis niyang singhal dito at buong lakas na tinanggal ang pagkakayapos nito sa kanya. Nataranta naman ang babae at umiling-iling na humarap sa kanya. I can't bear to end whatever we have. I love you, Vogue. I truly love you. You're the first and only man who has ever captured my heart. Please learn to love me back. I can't handle being without you. Halos maglumuhod na ang babae sa harap niya. Huwag niya lang itong ipagtabuyan tulad ng ibang mga babae na dumaan lamang saglit sa buhay niya. Pinagkikis-kis pa nito ang mga palad, kasabay na pagpatak ng malalaking butil ng luha nito. Mariing napapikit si Vogue dahil nagkalat na ang eyeliner ng babae. Huminga muna siya ng malalim bago muling buksan ang bibig. You know exactly what happened between us was just a game, Kiara. Don't act desperate. I don't like you, and never will. Leave now before I ever forgot you're a woman. Have some self-respect, please. Don't force yourself on someone who doesn't want you. Bagaman mahinahon ay naroroon ng diin na mas lalong nagpadurog sa puso ng babae. Don't do this to me, please. Doon ay tutuluyang lumuhod. Brittany! Malakas niyang tawag sa sekretarya. Sir? Halos mamutla si Brittany nang sumalubong sa kanyang matalim na tingin ni Sir Vogue. Sir, nagpumilit po kasi siyang pumasok. Pinigilan ko po pero ayaw pong papigil dahil gusto niya raw po talaga kayo makausap eh. Nangangatal na paliwanag nito sa kanya. Alisin mo na nga ang babae niyan rito. Tumawag ka ng security kung kinakailangan. Sa'yo ko lahat ipagagawa ang lahat ng trabaho ko rito kapag hindi mo nagawang alisin ang babae niyan dito. Dumagundong ang boses niya sa galit. Yes sir, yes sir. Ma'am, let's go. Sinubukan ni Brittany na patayuin at akayin palabas si Kiara pero ayaw nito. I'll kill you if you ever try to touch me again. Mariing banta ni Kiara kay Brittany. Tumawag ka na ng security. Madilim ang mukhang utos ni Vogue sa sekretaryang namumutla na. Bagaman natatarantay, nagawa pa rin ni Brittany na sundin ang utos sa kanya ng boss niya. Minuto lang ay naroroon agad sa loob ng opisina ang security ng kumpanya. At nang makita ang mga iyon ni Kiara, ay doon na tuluyang umukit ang pait sa mukha, lalo na sa mga mata nito. Tingin lamang ang ginawa ni Vogue sa kanyang mga security guard. Naintindihan naman agad ng dalawang lalaki ang ipinahihiwatig ng big boss nila, kaya't agad nang kumilos sa mga ito. Ma'am, please, don't make a scene here. Mahinahong pakiusap ng isang gwardya kay Kiara. No! Don't you dare touch me! Singhal ni Kiara sa isang security guard na lalaki. Get the hell out of here, Kiara! Napipikong sabat ni Vogue. Puno ng pait naman siyang binalingan ni Kiara. You're so shameless! After using me, you'll just toss me like a trash? I gave you everything. I tried my best because that's what you wanted. I gave up my family, choosing to be a fool for you. And this is how you repay me? You're a monster, a bastard, an asshole. I'll never forgive you. I will never will. Umiiyak nitong sabi bago kusang lumabas ng opisina. Pagod namang umupo sa swivel chair nitong binata ng tuluyang mawala sa kanyang paningin. Ang dalagang halos 2 gabi lamang niyang nakasama. Ikinampay niya ang kamay sa hangin para palabasin ng sekretarya. Wala na siyang lakas para pagalitan pa ito. Lock the door before you leave, Brittany. Don't do the same mistake you did earlier. Mariing utos niya na mabilis namang tinanguan ng dalaga. Nahilot niyang hindi oras ang sentido. Ayoko na. Ang gulo na masyado. Mahina niyang sabi. Hindi naman siguro ikakabawas ng pagkalalaki niya kapag tinantanan niya na ang nakagawian. Isinandal niya ang ulo sa swivel chair tsaka tiningnan ng oras sa suot na relos. 5:00 na pala ng hapon. Tapos na ang working hours sa kumpanya niya. Na hindi niya man lang napansin ang oras sa pagiging abala niya sa trabaho. Lalo na dahil sa nangyari kanina. Gustuhin man niyang umakyat na sa penthouse ng kumpanya kung saan siya nagpapahinga, ay hindi naman po pwede pa dahil marami pa siyang kailangang tapusin.
Hindi na kasi talaga siya nakahindi sa nanay niyang halos araw-araw na lang siyang kinukulit na umuwi. At asikasuhin niya ron ang naiwang mga negosyo ng kanyang ama. Kaya naman sanang i-handle yun ng kanyang ina. Ang kaso ay nagkakaedad na rin to. Hindi na ganun kasigasig kung kumilos. Kaya kahit na ayaw niya pa sanang umuwi ay no choice na siya. Dahil galit na talaga sa kanya ang kanyang ina. Maigi na rin siguro yun para maiwasan niya na mga babaeng hanggang ngayon ay humahabol pa rin sa kanya. Tumawag pang muli sa kanyang ina para ipaalalang nangako na siya rito na uuwi na siya ng Pilipinas. Ma'am, paulit-ulit na lang. Nakakarindi na po eh. Sambit niya sa napipikang tono. Eh bakit? Ako ba hindi na rin din nung iyak ka ng iyak dahil nagugutom ka at gusto mong dumede? Palatak ng nanay niyang nasa kabilang linya. Eto na naman po tayo. Sambit niya na lang. Ganun na lang kasi lagi ang senaryo nilang mag-ina. Umayos ka nga, Bog. May mga nababalitaan ako sa iyo dyan, ha? Puro pala kabalbalan sa mga babae ang inaatupag mo. Sige nga, sabihin mo nga sa akin kung saan kami ng papa mong nagkulang sa pagpapalaki at pagpapaalala sa iyo ng mga mali at tamang desisyon. Hindi man niya nakikita ang inay batid niyang namumula ng mukha nito sa galit. Bukas na bukas din ay mag-asikaso ka na sa pag-uwi mo rito. Subukan mong hindi magpakita at hahantingin kitang letse ka. Nailayo niya na lamang sa tenga ang cellphone. Nakabibingi sa lakas ng boses ang nanay niya. Para pa rin siyang bata kung masermo na nito. Naiiling niya na lang na ibinalik sa tenga ang hawak na cellphone. Uuwi ako, I promise. Bye ma'am, I love you. Pagod niyang sabi bago patayin ang tawag. Ngayon niya mas naramdaman ang matinding pagod. Tumawag pa ng tumawag sa kanyang ina pero hindi niya na ito sinagot pa. Tatalakan lang siya ulit nito kapag sinagot niyang muli ang isa sa mga tawag nito sa kanya. Bandang 7:00 nang tuluyan siyang matapos sa trabaho. Natawagan niya na ang kaibigang si Braille na siyang magmamaniobra ng kumpanya niya habang nasa Pilipinas pa siya. Isa sa mga biggest investor niya ang kaibigan at tulad niya ay magaling din itong humawak ng negosyo. Kaya't dito niya ipagkakatiwala ang kumpanyang pinaghirapan niyang buuin. Nag-alok ng inom si Braille pero tinanggihan niya ito dahil gusto na ng katawan niyang magpahinga. Iniwan niya ang opisina at nagtungo na sa penthouse ng kumpanya niya. Wala siyang katulong doon kaya't walang ibang magsisilbi sa kanya kung hindi sarili niya lang. Pero bago maghanda ng pagkain, ay naglinis na muna siya ng katawan. Marahas na hangin na lamang ang pinakawalan niya. Nang tuluyan niyang natapos sa mga normal na niyang ginagawa kapag naroroon siya sa inuukopang silid. Nakakabingi ang katahimikan sa paligid. At kapag ganitong mag-isa lamang siya ay damang-dama niya na merong kulang sa buhay. Lalo na sa pagkatao niya. Oras na siguro talaga para umuwi ako. Sambit niya sa hangin kasunod ng paglapat ng kanyang likod sa malambot niyang kama. Pinagsawaan niya munang pagmasan ng kisame ng silid bago tuluyang ipikit ang pares ng kanyang mga mata. Sa kabilang banda ay abalang magkaibigan sa pagpapalit ng mga kortina. Sinabi kasi sa kanya ng kanilang madam na uuwi na ang anak nito kaya't panay ang pagpapaganda nila sa mansyon. Guwapo sigurong anak ni madam ano? Nagpupunas na ngayon ng mga libro si Ana nang sabihin nito yon. Maging si Celine ay nagpupunas na rin dahil sa sobrang dami ng libro sa loob ng silid ng kanilang magiging senyorito. Tiyak na aabutin sila ng siyam-siyam kung hindi sila magtutulungang magkaibigan. Ewan, pero baka kasi sobrang ganda naman ni madam kaya paniguradong nagmanang anak niya rito. Wala ni katiting na interes sa tono niya nang sumagot. Papaano kung gwapo nga? Magkakagusto ka kaya sa anak ni madam? Panunokso nito sa kanya. Bakit naman ako magkakagusto doon? Trabaho ang sinadya ko rito. Hindi yung pag-ipag-ibig na yan kaya tigil-tigilan mo na ako. Giit niya na ikinakibit balikat na lang ng isa. Bilisan na lang natin ang paglilinis dahil maghahanda pa tayo ng hapunan. Marami-rami ang lulutuin natin kahit kailangang bilisan. Anyang nagmamadali sa ginagawa dahil 4:30 na ng hapon. Tumango naman ang kaibigan niya at gaya niya ay binilisan na rin ito ang pagpupunas. Malawak ang silid ni Vogue
kaya hindi naging madali ang paglilinis nila doon. Dekada na rin umano mula nang huling ginamit ng binata ang kwarto, kaya talagang kumapit ng alikabok sa ilang mga gamit na naroroon. Maselan pa umanong binata sa dumi, kaya sinisigurado nilang malinis ang kwarto bago nila ito iwan. Ikaw na munang sumagot sa tawag, Ara. Utos si Celine dahil abala siya sa nilulutong kaldereta na nirequest sa kanya ni Eloisa. Paborito umano ito ng kaisa-isa nitong anak. Okay. Agad naman itong nilapitan ng tumutunog na telepono at dali-dali namang tinanggap ang tawag ng kung sino. Hello? Sino po sila? Magalang nitong bungad ng nasa kabilang linya. Kasama ko na ang servo nyo. Salubungin nyo na lang kami sa labas ng gate mamaya, ha? Mga 1 hour pa siguro bago kami makauwi riyan. Basta't i-prepare nyo na ni Celine yung mga pagkain. Para kakain na lang tayo pagdating namin, ha? Ani Eloisa. Opo, madam. Sagot agad ni Ara. Nagpaalam na rin dito si Eloisa kaya't binalikan na rin ito ang ginagawa. Ano raw ang sabi? Usisa kagad ni Celine na makabalik si Ara sa kusina. Mga 1 oras pa daw bago makauwi sila Madam Rito. Anito? Tumango naman siya. Malapit naman na silang matapos sa paghahanda ng mga pagkain, kaya makakapagpahinga pa rin sila kahit papano. Ano kayang itsura ng anak ni Madam? Maya-maya'y sambit ni Ara na tila nananaginip ng gising. May larawan naman ni si Vogue nang nakadisplay sa malawak na living room. Ang kaso bata pa ito, kaya't wala silang ideya kung ano nang itsura nito ngayon. Mukhang tao, syempre. Balagbag na saad ni Celine na nagpakunot sa noo ni Ara. Malamang tao yun kaya talaga pang tao ang mukha niya. Ang pinupoint ko yung itsura kung gwapo ba o pangit. Nakasimangot nitong sabi. Walang pangit, Ara. Tamad na lang niyang sabi. Kaloka ka naman, Celine. Ang pangit mong kakwentuhan kung minsan, basag trip din Nanunulis ang labing reklamo nito. Ganun naman kasi talaga ako kapag hindi ako interesado. Para namang hindi mo ako kilala. Anya na, ikinarolyo na lamang ng mga mata ni Ara. Ang boring ng buhay kapag ganyan. Sambit nitong hindi niya nalang pinatulan. Eksaktong 6:00 nang tuluyan nilang matapos ang paghahanda ng hapunan. Kasalukuyan na silang naghihintay sa labas ng gate dahil muling tumawag ang kanilang madam at sinabi nitong malapit na ang mga ito. Oh my goodness, Celine! Yung panty ko lumuluwag yata! Impit ang kilig ng dalagang si Ara. Nang tuluyang bumaba ng sasakyan, ang isang lalaki na wala ni katiting na kapintasan sa mukha at katawan. Napakalakas ng karisma nito. Tipong susundan mo pa rin ito ng tingin kahit na nasa malayo na. At ang lakas ng impact nito sa mga babae. Diyos ko, Ara, sasabunutan kita riyan May pagluwag ng panty ka pang nalalaman bagong bili mo lang yung suot mo. Matibay pang karakter niyan, kaya tigilan mo ko, ha? Mahina niyang pagsaway dito. Ang gwapo niya kasi, be. Hawig sila nung sikat na si Tom Cruise. Parang ang sarap magpalahi sa kanya. Pigilang kilig pa nitong sabi. Ayaw talaga magpaawat, kaya't dumistansya na lamang si Celine dito. Aaminin ni Celine na gwapong ang talaga ang anak ng kanilang madam. Pero hindi siya ang tipo ng babae na nahuhulog na lang ng basta-basta dahil lang sa panlabas na anyo ng isang lalaki. Mas gusto niya yung lalaking merong magandang ugali, hindi lamang mukha. Sino sila, Mama? Baritonong tanong ni Vogue nang ibaling ang tingin sa mga dalaga. Partikular kay Celine na hindi magawang salubungin ang mga mata niya nang nakatingin dito. Mga bago nating kasama sa bahay. Mababait at masisipag yang mga yan. Proud na sagot ni Eloisa. Nice to finally meet you po, Sir Vogue. Ako nga po pala si Ara at eto naman po ay si Celine, kaibigan ko po. Magiliw na pakilala ni Ara kay Vogue na tumangulang. Celine, iha, ikaw na lang ang magdala nitong maleta ni Sir Vogue mo sa kwarto niya, ha?
untag sa kanya ng kanilang madam. Gusto niya sanang tumanggi dahil sa naiilang siya sa anak nito. Pero hindi naman siya pwedeng tumanggi. Lalo't utos yon ng madam nila. Nakakahiya naman kung ililipat niya kay Ara ang utos na sa kanyang ibinigay. Nakayuko siyang tumangot, walang imik niyang kinuha ang maletang kanina ay hawak ng binata. Matapos ditong lumapit. Nagdikit pa ang kanilang mga balat na nagpadama ng kuryente sa buong sistema niya. Ngunit inignora na lamang niya yun at dali-daling dinalang bagahin ng binata patungo sa silid nito. Lihim namang napapangiti si Eloisa sa ginawang pagsunod ng tingin ng kanyang uniko iho sa dalagang napupusuan niya para dito. Tayo na sa loob. Ayan niya sa anak na tahimik na nakatingin sa pintong pinasukan ni Celine. Tumango naman si Vogue at tahimik na sumunod sa kanyang ina. Hindi niya mawari sa sarili kung bakit hindi niya maialis ang tingin sa maamong mukha ng kanilang kasambahay. Kung ikukumpara ito sa katabi kanina, ay mas lamang ang kagandahang tinataglay nito. Mayumi ito at malasutla pa ang balat. Inalog niya ang ulo para waksihin ang kung anumang naiisip para sa inosenteng dalaga. Hindi na muna nag-abala pang magpalit ng damit si Vogue dahil kanina pang nagrereklamo ang tiyan niya. Ayaw niya namang kumain kanina sa labas dahil mas gusto niya ang lutong bahay. Kaya't nang makapasok sa loob ng mansyon ay diretsyo niyang pinuntahan ang dining area. Mas kumalam palalo ang tiyan niya nang bumungad ang iba't ibang pagkaing gustong-gusto niya. Nakakamiss sa mga pagkaing Pinoy. Sinong naghanda ng mga to, mama? Tanong ni Vogue nang tuluyang matikman ang lahat ng nakahain sa hapag. Namiss niya ng husto ang mga pagkaing Pinoy kaya't naparami ang kain niya. Pinaka nagustuhan niya ang kalderetang pinakapaborito niya sa lahat. Kami po nitong maganda kong kaibigan, sir. Salamat naman po't nagustuhan niyo mga pagkaing hinanda namin. Si Ara nang sumagot dahil ang kaibigan niya ay wala yatang planong magsalita. Kanina pa itong tahimik na kumakain. Ni hindi ito nagtataas ng tingin na para bagang kapag ginawa nitong salubungin ang abuhing mga mata ng kanilang kaharap ay matutunaw ito. Tumangutango lang ang binata ngunit ang tingin ay nanatili sa tahimik na dalaga. Ramdam ni Vogue ang pagkailang sa kanya ng dalaga kaya't nag-iwas na lang siya ng tingin. Kamusta naman pala anak ang negosyo mo sa Italy? Wala naman bang nagiging problema? Usisa ni Eloisa matapos nitong uminom ng tubig. Kanina pa itong tahimik na nagmamasid sa anak at sa napupusuang dalaga. Maayos naman ang pamamalakad ko sa kumpanyang itinayo ko, ma. Kasama pa rin naman sa tuktok at kinikilala pa rin ang pangalan ko. Plano ko ngang magtayo ng branch dito sa atin eh. It would be nice to have a business in our country. Hindi ba, ma'am? Tanong niyang sinang-ayunan naman agad ng kanyang ina. Mas prioritize kong kumuha ng mga taong hindi tapos pero kaya namang gampanan ng mga trabahong ibibigay ko. Sa ganoong paraan ay makakatulong ako. Magandang ideya naman ang naiisip ko, hindi ba, ma'am? Paghingi niya ng opinyon sa inang nakikitaan niya ng pagkamangha sa lahat ng kanyang sinasabi. Magandang ideya nga yan, anak. Nagmana ka nga talagang sa akin. Kung sakasakaling maitayo ang first branch ng Monterasas line mo rito sa bansa natin, gusto kong sisilin ang kukunin mong sekretarya. Masipag at matalino siyang dalaga. Mas matutulungan niya ang dalawa niyang kapatid kung sakaling siyang gagawin mong sekretarya mo. Itong si Ara naman ay mananatili sa tabi ko dahil siya naman ang gagawin kong personal assistant ko kung sakali man. Saad nito? Nakaplano ng lahat sa isip ng ginang. Plano nitong paglapitin ng dalawa dahil nais nitong sisilin ang siyang makatuluyan ng anak. Sa dalawa kasi ay mas gusto niya talagang sisilin. Maganda't mabait naman si Ara pero sadyang sisilin ang nakikita niyang nababagay sa kanyang anak. Binalingan naman ni Vogue ang dalagang ngayon ay nakatingin na sa kanila. May pag-aalangan sa mukha nito. Gusto mo bang maging sekretarya ko, Celine? Kakayanin mo kaya? Makahulugang tanong nito dahil hindi naman maaaring gusto lang ng kanyang ina tapos ang dalaga ayaw naman. Wala po kasi akong alam sa mga ganyang trabaho, sir. Okay na po ako sa pagiging kasambahay. Nakakatulong po ng sobra ang buwan ng sahod namin dito. Hindi naman po sa pag-iinarte pero
Para po sa akin merong mas deserving para po sa posisyong yan. Hindi po bagay ang ganyan trabaho sa akin Elementary graduate lang po ako. Anya, hindi niya ikinahihiya ang sarili. Nagiging matapat lamang siya. Natututunan naman ng lahat kung gugustuhin mong talaga, iha. Subukan mo lang. Pamimilit pa ng ginang. Napakamot naman sa ulo ang dalaga. Grab the opportunity, friend. Bulong sa kanya ng kaibigan. Halata ang suporta sa boses nito. Makakapag-isip ka pa naman dahil hindi naman instant ang pagpapatayo ng branch dito sa atin. Seryosong anya sa dalaga. Sa estilo ng pagkausap niya rito ay para bang nakikipag-negotiate lamang siya. Sige po. Salamat po sa oportunidad na ibinibigay ninyo. Mariin niyang nakagat ang ibabang labi dahil sa pagkautal. Bakit ba kailangan niyang laging mautal kapag nasa harap ito? Nakakainis dahil apektado siya sa malagkit na tingin sa kanya ng binata. Tipid naman na tumango si Vogue bago tumayo. Tapos na nitong ubusin ang kinakain. Aalis lang muna ako, ma'am. Dadalawin ko lang ang bagong bukas na bar ni Edmond. Baka umagahin na ako kaya matulog na po kayo. Paalam niya sa ina. Tinawagan kasi siya ng pinsan na dalawin niya man lang ang pinaghirapan nitong negosyo kapag nakauwi na siya. Nangako siyang darating ngunit kailangang latagan siya nito ng masasarap na inumin. Basta't magtira ka ng para sa sarili mo, ha? Anang kanyang ina. I will, sagot niya. Humalik muna siya sa pisngi ng ina bago tapunan ng tingin si Celine. Magpahinga na rin kayo pagkatapos nyo rito. Anya, pero ang tingin ay nasa iisang babae lang, kay Celine. Opo, chorus na sagot ng dalawa. Umakyat lang muna sa kwarto si Vogue para kunin ang isa sa mga susi ng sasakyan niya. Ayaw niya nang abalahin pa ang family driver nila dahil batid niyang uumagahin siya sa bar ng pinsan. Bago tuluyang tahakin ang daan patungo sa kinaroroonan ni Edmond, ay tinawagan niya na muna ito para alamin ng eksaktong lokasyon kung saan nakatayo ang bar na palagi nitong ipinagmamalaki sa kanya. Aba, ang gwapo kong pinsan, nagpakita na. Akala ko talaga nagbibiro ka lang Yumakap sa kanyang pinsan pagkababa niya pa lang ng sasakyan. Tinapik rin itong likod niya na ginawa niya rin naman sa likod nito. Kamusta naman ang buhay bilyonaryo sa ibang bansa, Tanong nito matapos kumala sa kanya. Maayos naman. Tipid niyang sagot na ikinangisi ng pinsan niya. Maraming babae sa loob. Alika na nang makapag-enjoy ka naman. Pilyo nitong sabi. Graduate na ako dyan. Ang gusto ko lang, uminom. Kaya yung pinangako mo iharap mo na sa akin. Seryosong turan niyang ikinagulat ng isa. Ngunit sinunod naman agad ang sinasabi niya. Magandang araw mga viewers. Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig. Dinala siya ng pinsan sa VIP room kung saan sila lamang ang naroroon. Ngunit bago sila makapasok sa malaking silid, ay ilang babae pa ang kinakailangan niyang sungitan para lamang tantanan siya ng mga ito. Head turner naman kasing talaga ang katulad niya. Napakalakas pa ng dating kaya't maraming dalagang nagpapakita agad ng motibo. Kay lalagkit rin ng tingin ng mga ito sa kanya. Nakakatawa yung itsura ng mga babaeng kumakapit sa'yo kanina. Mukhang anumang oras handang lamunin niyang dambuhalang nakatago sa loob ng pants mo. Natatawa na lang nitong sabi. Romolyo lamang ang mga mata ni Vogue sa sinabing yun ni Edmond. Asikasuhin mo na yung mga customer mo. Anya rito. Nais niyang mapag-isa kaya niya pinapaalis ang pinsan. Nagtatampo naman kunyari na binalingan siya nito. Hindi mo ba ako gustong makasama? Nakakasama ka naman ng loob, pinsan. Parang wala tayong pinagsamahan Tampu-tampuhang wika nitong ikinakunot ng noon ng binata. Enough with your drama. Marami kang customer na kailangang asikasuhin. Anya tinungga ang baso na may lamang whiskey. Napabuntong hininga na lamang si Edmond dahil marami naman talaga siyang kailangang asikasuhin. O siya, basta bago ka umalis bayaran mo yung iniinom mo Walang libre-libre. Barya lang naman ang 50,000 sa'yo kaya i-check mo na lang, okay? Kumindat to sa kanya kaya't ang iniinom niya ay naibuga niya.
Gusto niyang basagin ang mukha ng pinsan dahil kinilabutan siya sa pagkindat nito sa kanya. "Sira ulo!" Pinandilatan niya ito. Tatawa-tawa namang lumabas ang VIP room si Edmond. Binibiro lang naman siya nito. Iiling-iling na muling tumungga ng alak si Vogue nang tuluyang mawala sa kanyang paningin ng siraulong si Edmond. Nakakaisang bote na siya nang sumandal siya sa likod ng inuupuang sofa. Pinagkrus na niyang binti ng sumagi sa isip ang maamong mukha ng kanyang kasambahay na si Celine. Wala sa sariling gumuhit ang interesadong ngiti sa kanyang labi. Nakagat niya rin ang ibaba ng labi niya nang maalala ang manipis na labi ng dalaga. Natural din ang pamumula ng mga labi nito. Sinuklay niya ang buhok gamit ang kanyang mga daliri bago muling nagsali ng alak. Bandang 12:00 na ng gabi nang maisipan ng umuwi ni Vogue. Wala nang laman ang mga bote ng alak na dala sa kanya ni Edmond. Paglabas ng VIP room ay kaagad siyang sinalubong ng isang babae na kita ng kaluluwa dahil sa nipis ng pulang dress na suot nito. "Kailangan mo ba ng magpapainit sa gabi mo ngayon? Pwede ako. Available ang unit ko na malapit lang dito." Nangaakit nitong sabi. Pinadausdus pa nito ang isang kamay sa malalapad niyang dibdib. "Oo, kailangan ko. Pero hindi sa babaeng katulad mo na mukhang nalawayan na ng iba't ibang lalaki. Sariwa ang gusto ko at hindi yung pabulok na." Pagkasabi nun ay nilagpasan niya na ang babae. Wala siyang panahon para sa mga babaeng naroroon dahil nasa iisang babae lang nakatuon ang kanyang isipan. Okupado ni Celine ang isipan niya. Hindi mawala-wala ang imahe nito sa kanya. Ngayon lang siya nasabik ng husto sa isang babae. At mukhang ngayong gabi rin mismo ay magkakasala siya sa babae. Samantala, napabalikwas naman ang bangon ng naalimpungatan na dalaga nang marinig ang ugong ng sasakyan sa labas. Tiyak niyang ang kanyang Sir Vogue iyon, kaya't dali-dali siyang lumabas sa inuukupang silid para pagbuksan ng binatang amo. Ni hindi niya napansing wala siyang suot na panloob sa ilalim ng pantulog niyang suot. "Mukhang marami po kayong nainom, Sir Vogue." Mahinang sambit niya nang mapagbuksan ng binatang namumungay ang malamlam nitong mga mata. Amoy na amoy niya rin ang aroma ng alak na humahalo sa mabango nitong hininga. "Marami nga akong nainom pero hindi ako lasing. Nga pala, bakit gising ka pa?" Namamaos ang boses na tanong ni Vogue sa ngayoy kinakabahang dalaga. Batid niyang kinakabahan ito dahil hindi niya naman mahuli-huli ang pares ng mga mata nito. Nabasa na lamang ng dilang labi nang dumako sa malulusog nitong dibdib ang kanyang mga mata. Nanuyot biglang lalamunan niya. Ramdam niyang pagkailang nito pero hindi niya magawang ilihis ang tingin sa parting yon ng katawan ng kaharap. Ang perpekto ng hulma na yon na sasakto lang sa malalapad niyang mga kamay. "Nagising lang po ako bigla sa inyong pagdating." Nakayukong sagot ni Celine kay Vogue. Napasinghap na lamang ang dalaga. Nang hawakan ni Vogue ang baba niya at pinagpantay ang kanilang mga tingin. Mabilis pa sa 12:00 ang nangyaring pagtambol ng malakas ng puso niya nang mapang-akit itong ngumiti sa kanya. Para bang bigla siyang pinana ni Cupido ng tuluyan niyang masilayan ng nakakapanghina ng tuhod nitong kagwapuhan. "May nakapagsabi na ba sa'yo kung gaano ka kaganda?" Nang aarok ang boses na tanong ni Vogue. Walang naging tugon mula kay Celine. Pinagmasdan lamang nito ang pares ng nanlalamlam niyang mga mata. "Napakaganda mong babae, Celine. Nakakahibang ka. Nahihibang ako sa iyo, Celine." Dagdag pa ni Vogue. Habang dahan-dahang pinapadausdos ang kamay sa makinis na pisngi ng dalaga. Gustong sitahin ni Celine si Vogue dahil nagiging mapangahas na ang kamay nito sa kanya. Pero sadyang taksil ang katawan niya dahil kahit na anong hiyaw ng isipan niya, ay hindi siya nagagawang sundin ang katawan niyang nagugustuhan, ang maiinit na haplos na iginagawad nito sa kanya. "Akin ka na lang, Celine. Akin." Anas ni Vogue bago kabigin ng dalaga at walang paalam itong hinagkan sa labi. "Sir Vogue, lasing po kayo." Sa wakas ay nagawang itulak ni Celine si Vogue. Pero talagang walang plano ang pangahas na lalaki na tantanan siya. Siniil niya ito ng halik at
Binuhat hanggang sa marating nila ang kwarto nito. "Vogue, tumigil ka!" Ramdam niyang pagdaos-dos ng ilang butil ng kanyang luha nang dumaga nito sa kanya at walang kahirap-hirap na pinunit ang manipis niyang pantulog. "Vogue!" Tili niya nang damhin nito ang isang pisngi ng kanyang dibdib. Nakakapaso ang init ng katawan nito. Para siyang nakukuryente habang humahaplos sa kung saan-saan ang isang pares ng mapangahas nitong palad. "Shh! Hindi naman ako magiging marahas, Celine. Hayaan mo lang ako." Bulong sa kanya ni Vogue bago muling angkinin ng kanyang labi. Nakakaliyo ang estilo ng ginagawang paghalik sa kanya ng lalaki. Para siyang dinadala nito sa ibang dimensyon na tanging sila lang ang naroroon. Tanging pag-igig at pagsinghap na lang ang nagagawa ni Celine sa tuwing dadamhin ng labi at daliri ni Vogue ang masiselang parte ng katawan niya. Halos manginig siya nang walang kahirap-hirap nitong pinalabas ang katas niya. Halos sipain niya si Vogue dahil imbis na tigilan na nga siya, ay mas idiniin pa nito ang sarili sa gitnang bahagi ng mga binti niya. At kung mahahaba nga lang ang mga kuko niya, ay baka kanina pang nagdurugo ang likod nito. Bigla kasi siya nitong pinasok, ni walang paabiso. Ramdam na ramdam niyang pagkapunit ng parting yon ng katawan niya. Naiiyak na rin siya dahil sa sobrang sakit ng una niyang naranasan sa lalaking hindi niya asawa o nobyo man lamang. Napupuno ng takot ang puso niya habang ipinauubaya ang sarili kay Vogue. Natatakot siyang magbunga ang kapangahasan nito sa kanya. Hindi pa siya handa sa ganoong responsibilidad, lalo't may mga kapatid siyang sa kanya lamang umaasa. Madaling araw na nang tuluyan siyang tantanan ni Vogue. Hindi talaga ito tumigil hanggat hindi nauubos ang lahat ng katas nito. Mahimbing na nakatulog ang lalaki. Samantalang siya, sinasariling hapdi na dulot ng una niyang karanasan. Saglit niyang binalingan ng mahimbing ng natutulog na binata. Wala siyang nararamdamang galit o pagkamuhi dahil sa ginawa nito. Dahil aminin man niya sa hindi ay, ginusto na rin niya na may mangyari sa kanila. Marahas na hangin ang pinakawala niya ng tuluyang pasyahin na lisanin na ang silid nito habang maaga pa. Bagaman hirap sa pagtayo lalo na ang paghakbang ay pinilit niyang makaalis sa silid ni Vogue. Ayaw niyang may iba pang makakita sa kanila. Maingat niyang pinulot isa-isa ang nagkasira-sira niyang saplot nang sa wakas ay makakuha ng damit sa closet ni Vogue. Hindi naman kasi siya pwedeng lumabas ng walang kahit na anong saplot sa katawan. Kaya't kahit na ayaw niya sanang makialam sa gamit ng binata, ay nakialam pa rin siya. Tsaka lang siya nakahinga ng maluwag nang makabalik sa inuukupang silid nang walang nakakapansin sa kanya. Pagkapasok pa lang sa kwarto, ay diretsyo na kagad siyang pumasok sa banyo. Hindi niya kayang tiisin ang nanlalagkit na katawan. "Ano nang mangyayari ngayon, Celine? Basta ka na lang kasing bubuka ka tapos ngayon magsisisi ka. Buti sana kung nobyo mong lalaking yon kaso hindi. Kaya liyamado siya sa inyong dalawa." Pagkausap niya sa sarili habang nakaharap sa maliit na salaming naroroon sa loob ng banyo. Ang kaso, kahit na ano pang pansisisi niya sa sarili, ay baliwala rin dahil nangyari na ang nangyari. Naisuko niya ng bataan sa lalaking ngayon lang naman niya nakilala. Sunod-sunod siyang nagpakawala ng hangin bago tuluyang tapusin ang pagligo. Naghalungkat pa muna siya ng maiinom na gamot na maaaring makatulong para maibsan ang pananakit ng buo niyang katawan bago tuyuin ang basang buhok. Maya-maya pa'y sinubok niya ng matulog nang makapagpahinga naman siya kahit konti. Nang tumunog ang cellphone niya na nakapatong sa ibabaw ng lamesang nasa tabi ng kanyang kama. Mabigat man ang katawan ay kinuha niya pa rin ang cellphone para tanggapin ang tawag ng kung sino man. Malungkot na lamang siyang napangiti nang makitang nakarehistrong pangalan sa screen ng cellphone niya. "Hello?" Sinikap niyang pasiglahin ang boses para hindi sa kanya makahalata ang mga kapatid. "Hello ate, kamusta ka na po riyan? Pasensya na napatawag kami ha. Namimiss ka na kasi namin itong si Bunso eh. Hindi kami makatulog ng maayos kagabi. At ngayon nga maaga kaming nagising." Magiliw na bungad sa kanya ng kapatid na si Ethan. Sinigundohan naman agad doon ni Anthony
kaya't ang luhang pinipigilan niya ay tuluyan ng bumagsak. Tulad kasi ng mga ito ay namimiss niya na rin sila. Humugot muna siya ng hangin bago nagsalita. Maayos naman si ate rito. Mabubuti ang mga amo namin ng ate Ara nyo. Namimiss na nga rin kayo ni ate. Sobrang miss ko na kayo. Kumusta nga pala dyan habang wala ako? Ang pag-aaral nyo, kamusta rin? Sinikap niyang pasiglahin ang boses dahil hindi niya nais na mahalata siya ng kanyang mga kapatid. Tiyak niya kasing mag-aalala ang mga ito kapag narinig na malungkot ang boses niya. Wala pong kaproblema sa pag-aaral namin, ate. Pinag-iigihan po namin para po sa'yo. Hindi po ako pinababayaan ni Kuya Ethan dito. Kung ano po yung pag-aalaga nyo sa akin, ganun din ang ginagawa ni Kuya sa akin. Sige na ate, magpahinga ka na po. Dahil alam namin ni Kuya na pagod ka sa trabaho mo dyan. Ingat ka palagi ate ah. Mahal ka namin. Bulalas na sagot ni Anthony. Napangiti naman tuloy si Celine matapos marinig ang lahat ng katagang yon mula sa bibig ng mahal nilang bunso. Kahit papano, naibsan ang pangungulila niya para sa mga ito. O sige, kayo rin matulog na ha, dahil maaga pa naman. Mahal na mahal rin kayo ni ate. Tandaan niyong kaya ni ate ginagawa ang lahat ng ito ay para sa inyo. Mag-iingat kayo palagi ah. Opo, master naming maganda. Sabay na sabi ng magkapatid. Napangiti siyang muli hanggang sa tapusin na nila ang usapan. Kinaumagahan ay para bang kaswal lamang ang lahat. Tila ba walang nangyari sa pagitan nila Vogue at Celine, kaya't lihim na nasasaktan ng dalaga. Matamlay man ang katawan niya ay sinisikap niya pa ring umaktong normal. Ipinakita niyang masigla siya kahit na ang totoo ay para bang nadudurog na ang puso niya. Malamig kasi ang mga tinging ipinupukol sa kanya ng binata. Tila ba ipinahihiwatig nito na wala lang dito ang nangyari sa kanila. Kaya't upang makaiwas ay inaabala niya na lamang ang sarili sa pagtatrabaho. Celine, may tao sa labas. Ikaw na munang magbukas dito dahil dugyot pang itsura ko. Maliligo lang muna ako saglit ha. Saad ni Ara nang lapitan siya nito. Pinasadahan niya naman ang tingin ng kaibigan. Medyo madungis nga ang itsura nito. Sa hardin kasi ito pumwesto kaya't kinapitan ng putik at tubig sa katawan. O sige, sagot niya tsaka ito doon iniwan. Inayos niya na muna ang sarili bago pagbuksan ng kung sino mang panauhin. Sino pong kailangan nila? Sinisikap niyang ngumiti sa magandang babae na nasa harapan ng mapagbuksan niya ito. Napakaganda ng babae na batid niyang iba ang lahi dahil mukha itong foreigner. Walang-wala siya kung ikukumpara sa malamodelong posture nito. Pero hindi man lang siya nito ginantihan ng ngiti. Bagkus ay tinarayan pa siya nito. I'm looking for Vogue. Where is he? Malditang tanong nito sa kanya. Wala si Sir Vogue. Umalis siya kanina pa. Nasa Pilipinas naman sila kaya't walang dahilan para makipag-Inglisan siya sa kaharap. What? Kunot ang noong bulalas nito. He's not here. Sagot niya na lang para maintindihan na siya nito. Susugod-sugod kasi hindi naman pala marunong umintindi ng Tagalog. Siya patuloy itong mag-a-adjust. Tell him that his girlfriend is here and we're expecting our first child. Nagmamataas nitong utos na ikinatigil ng pag-ikot ng mundo niya. Parang bomba sa pandinig niya ang mga sinabi ng babae. Akma pa lang sana siyang magsasalita nang pigilan siya ni Eloisa na hindi niya namalayang nasa likod na pala niya. Did I heard it right? That you and my son are expecting a child? Usisa ni Luisa. Hindi maipintang mukha nito ngayon dahil hindi nito magawang paniwalaan ang mga sinasabi ng babae. Yes, you heard it correctly. Vogue and I are expecting our first child. But the sad part is, he left me. He broke up with me before I ever found out that I was pregnant. Kunwari malungkot nitong pagkukwento. Pero hindi talaga yun tumatalab kay Eloisa na malakas ang radar sa mga taong gumagawa lamang ng kwento. I'm Vogue's mother. That means I should feel joy and excitement and the news of my son's child. But once you delivered your story, I felt nothing. There's nothing in here. Turo nito sa dibdib na ikinalunok ni Kiara. I know my son.
He wouldn't recklessly leave evidence with a woman he know I'd never accept. Prove to me that Vogue is truly the father of the child you're carrying. Naghahamong saad ni Eloisa na ikinaputla naman ni Kiara dahil hindi naman ito magagawang patunayan ng mga sinabi dahil lahat yon ay puros kasinungalingan lamang. The truth is, I'm not pregnant. I can't prove it. There's no child. Nanginginig ang boses na pag-amin nito. I just love him so much. I became desperate because of him. Please, help me get him back. I can't live without him. I'll die if I can't have him back. Pagmamakaawa nito. Napasinghap na lamang si Celine nang bigyan ng mag-asawang sampal ni Eloisa, ang nahihibang ng dalaga. What you feel isn't love. It's selfishness. What do you think my son is? A thing that you can demand from me? Nag-aapoy sa galit nitong sabi, ngunit walang naging tugon ng natauhang dalaga. Umalis ka na habang kaya ko pang pigilan ang sarili ko na kaladkarin ka palabas ng village. Idinuro ni Eloisa ang gate, kaya kahit Tagalog ang ginamit na salita ay nakuha yon ng dalaga. I'm so sorry. Nakayuko itong umatras hanggang sa tuluyan ng umalis. Bakit ba may mga babaeng ganon? Naiiling na lamang si Eloisa habang isinasara ang gate. Ayos ka lang ba, iha? Baling nito sa kanya. Balisa siyang tumango. Isipin mo na lang na parang walang nangyari. Sige na, bumalik ka na sa loob ha. Magpahinga ka dahil alam kong pagod ka. Makahulog ang saad nitong nagbigay ka ba kay Celine. Kumindat pa ito kaya't doon niya tuluyang nakumpirma ang hinala. It's okay, naiintindihan ko. Tsaka gusto kita para sa anak ko. Hinaplos siya nito sa ulo at matamis siyang initian. Pero madam, lasing lamang po si Sir Vogue. Isa pong pagkakamali ang nangyari sa pagitan namin. Nahihiya niyang sabi. Lasing man ang anak kong yon o hindi, ay alam kong alam niya pa rin kung anong ginagawa niya. Pero kung nahihiya o naiilang ka, ay pwede kitang tulungan na umalis para maiwasan siya. Suwestyon ito. Po, hindi niya maintindihan kung bakit ito nasasabi ng ginang. Nasasalamin ko na kasi ang mga mangyayari once na umalis ka rito ngayon din mismo. Muli ay kumindat ito, kaya't doon na siya tuluyang naguluhan. Ipaliliwanag ko na lang sa'yo kapag nadala na kita ron, ha? Saan naman po? Basta. Inakay na siya nito papasok sa loob. Hindi na lamang siya nagtangkapang magtanong. Nagpatianod na lang siya hanggang sa tuluyan siya nitong dalhin doon sa lugar na sinasabi nito. Pero bago pa sila umalis, ay ibinili ni Eloisa kay Ara na huwag sasabihin kay Vogue kung saan ito dadalhin si Celine. Bagaman nagtatakay, sumang-ayon na lamang si Ara sa lahat ng bilin sa kanya ni Eloisa. Nakita kitang lumabas na iika-ika. Paninimula ni Eloisa. Kasalukuyan silang nakaupo sa mahabang sofa na sinimulan nito ang pagkukwento. Hindi ko naman suportado ang ginawa sa iyo ng anak ko. Dahil kahit saang anggulo mo tingnan ay mali pa rin ang ginawa niya sa iyo. At kaya din kita inilayo ay dahil alam kong nasasaktan ka na matapos ng nangyari ay parang wala lang sa anak ko. Pero wag ka mag-alala, iha. Dahil pananagutan niya ang ginawa niya sa iyo. Hindi niyo naman po kailangan gawin to, madam. Mahina niyang sabat. No, hindi ako makapapayag. Basta't ako nang bahala. At yung mga kapatid mo, ako na rin ang bahala sa kanila. Matutupad ang lahat ng pangarap mo para sa kanila. Basta't magstay ka lang dito hanggat hindi ka nahahanap ng siraulo kong anak. Don't stress yourself, okay? Huwag na rin mag-isip pa ng kung ano-ano dahil ako nang bahala. Matamis itong ngumiti sa kanya nang kunin ang kamay nito at marahang pinisil. Kinakabahan man ay sumabay pa rin siya sa agos hanggang sa tuluyan na itong magpaalam at tuluyan na siyang iwang mag-isa. Samantala, halos malibot na ni Vogue ang mansyon sa paghahanap kay Celine. Ngunit ni anino nito ay hindi niya makita. Where's Celine? Tanong ni Vogue kay Ara na kasalukuyang naghahanda ng hapunan. Itinigil naman muna saglit ng dalaga ang ginagawa para maharap ang among lalaki. Malay ko po, naglaho na nga lang bigla eh. Ni hindi sa akin nagsabi kung saan siya pupunta.
Basta nagising na lang ako na wala na yung mga gamit niya sa cabinet. Ewan ko kung anong dahilan ng kaibigan kong yun kung bakit siya umalis. Pero sure ako na malalim ang dahilan ng pag-alis niya rito. Dahil ba sa nangyari? Mahinang tanong ni Vogue sa sarili. Ano yon, sir? Usisa naman ni Ara na hindi narinig ang ibinulong ni Vogue. None of your business. Masungit niyang sabi tsaka doon iniwan si Ara. Ay, ang syala magsungit ha? Naiiling na lang na sabi ni Ara tsaka binalikan ng ginagawa. Sunod na pinuntahan ni Vogue ay ang kanyang ina dahil sigurado niyang nagpaalam dito si Celine. Oh, Vogue, anong masamang hangin ang nagdala sa'yo rito? Agad na naibaling ni Eloisa ang tingin sa anak na basta na lang pumasok sa kanyang kwarto. Batid naman niya kung bakit siya nito sinadya, pero wala siyang planong sabihin ang lokasyon ng pinagdalahan niya sa dalaga. Where is she? Diretsahang tanong ni Vogue. Who? Kunwari walang ideyang tanong naman ni Eloisa sa anak. Alam kong alam mo kung sinong tinutukoy ko, mama. Sorry iho, pero wala akong ideya sa mga sinasabi mo. Naiiling nitong sabi. Nahilot tuloy ni Vogue ang sentido. Si Celine, nasan na siya? Nauubusan ng pasensya niyang sabi. At bakit mo siya hinahanap? Tanong ng ina niyang hindi siya magawang sagutin. Hindi niya nga ba ito hinahanap? Bakit ba siya sobrang interesado na malaman kung nasan ngayon ang dalaga? At bakit nakakaramdam ng pananabik ang puso niya na muli itong makita at makasama? Mama, please, nasan ba siya? Ngayon ay bumaba na ang tono ng boses niya. Hindi naman kasi siya mananalo sa ina kung magmamaldito siya rito. Hindi ko alam. I swear. Basta't nagpaalam na siya sa akin nang hindi sinasabi ang dahilan kung bakit siya aalis. At kung saan siya pupunta. Teka nga, bakit mo ba talaga siya hinahanap? Nothing. Pagkasagot ay basta na lang niyang tinalikuran ng ina. Wala rin naman siyang mapapala lalo't wala itong alam. Nagsasayang lang siya ng oras. Siya na lang ang mag-isang maghahanap rito. Hindi siya nito pwedeng pagtaguan matapos nang nangyari sa kanila. Nasaan ka? Tanong niya kagad sa pinsan ng tawagan nito. Lula na siya ngayon ng minamanehong sasakyan. Nasa bahay. Bakit? May ipapahanap ako sa'yo. Agad niyang sabi. Sira ulo ka ba? Ano ko lost and found? Bulalas ni Edmond. Babayaran kita. Name your price basta tulungan mo lang akong mahanap siya. Anya, batid niyang hindi tatanggi ang pinsan lalo't naglatag na siya ng pera. Mukhang nakahanap ka na ng makakatapat mo ah. Ano bang pangalan ng maswerteng babae na ito? Celine. Agad niyang sagot. Celine ano? Complete name pwede? Bakas ang iritasyon sa tono nito. Dahil hindi niya kinokompleto ang kabuuan ng pangalan ng dalaga. I don't know her full name. Para namang Vogue naman. Magpapahanap ka na lang ng tao tapos pangalan lang ang alam mo. Sa tingin mo mahahanap ko siya gayong maraming Celine sa mundong to? Bulalas nito. 5 million, may kasama pang unit at sasakyan. Just find her for me. Deal! Agad na sabi ng kausap. Rumolyo na lang ang mga mata niya matapos putulin ang linya. Malaki ang tiwala niya na magagawang hanapin ni Edmond ang dalagang hindi niya na nakita nang magising siya kinaumagahan. Matapos ng mainit na pagsasalo ng mga katawan nila, once na mahanap niyang dalaga, ay hindi niya na ito pakakawalan pa. Hindi man sigurado sa nararamdaman ngunit batid niyang si Celine na ang gusto niyang makasama. Dito niya nakita ang future na hindi niya nagawang makita sa iba. 1 buwan mahigit ang nangyaring paghahanap nila Edmond at Vogue kay Celine. Pero magpahanggang ngayon ay hindi pa rin nila ito natatagpuan. Mga kapatid lang nito ang nahanap nila. At gaya nila, hindi rin alam nila Ethan at Anthony kung nasaan ang ate nila. Nagsusunog ka na naman ng atay mo. Kailan mo ba titigilan yan, ha? Isang gabi ay sita ni Eloisa sa anak. Gabi-gabi na kasi itong umiinom. Simula nang mawala ang dalaga sa buhay nito. It's all my fault. Ako ang may kasalanan kung bakit siya umalis. Lasing na sabi ng binata. Tutungga sana itong muli ng agawin ni Eloisa ang bote ng alak. Tama na yan. Lasing ka na. Magpahinga ka na. Gusto ko siyang makita, Mom. I want her in my life.
Parang batang saad ni Vogue. Naawa man sa kalagayan ng anak ay hindi maitago ni Eloisa ang galak sa dibdib niya dahil nagtatagumpay siya sa plano. Ako na ngang tutulong sa iyo na mahanap siya. Pangakong mahahanap ko siya para sa iyo, iho. Just promise me one thing. What? Halos pabulong ng saad ni Vogue. Huwag mo siyang sasaktan. She deserved to be loved. Seryosong saad naman ni Eloisa. Malungkot na napangiti ang binata. Mahal ko na siya, Mama. Hindi ko po alam kung kailan at kung papaano. Basta't nagising na lang ako na nangungulila na sa kanya. My heart beat so fast the first time I saw her. Biglang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko nang magtagpo ang mga mata namin sa unang pagkakataon. Hindi lang atensyon kong nakuha niya kung hindi, pati ito. Turo niya sa dibdib na nagpangiti sa kanyang ina. Akma sanang muling magsasalita sa Eloisa nang tumunog ang cellphone ni Vogue na nasa bulsa. Anong balita? Tanong agad ni Vogue sa kabilang linya matapos sagutin ang tawag sa kanya ng pinsang si Edmond. Ihanda mo na yung pambayad mo, dear cousin, dahil nahanap ko na siya. Proud nitong sabi. Saan? Bigla ay nawala ang tama ng alak sa kanya. Napatayo rin siya na ikinagulat ng ina. Isesend ko sa iyo ang eksaktong lokasyon. Basta yung bayad mo, wag mo kalilimutan ha. Hindi niya na ito pinatapos pa sa pagsasalita. Tumakbo na siya patungo sa silid upang kunin ang susi ng sasakyan. Iho, sandali! Saan ka ba pupunta? Agad namang sumunod sa kanya ang ina nang simulan niya ng buhayin ang makina ng sasakyan. Kay Celine, Mama! Excited niyang tugon. Teka! Alam mo na kung nasan siya? Gulat nitong tanong na mabilis naman niyang tinanguan. O siya, basta't mag-iingat ka ha? Pahabol ng kanyang ina sa kanya nang paandirin niya na ang sasakyan. 16 na oras din ang ibinyahe ni Vogue bago tuluyang marating ang lokasyon na sinend sa kanya ni Edmond. Marahas siyang bumuga ng hangin bago simulang katukin ang pinto ng bahay. Walang gate ang 2-story house, kaya't madali lang sa kanyang makalapit sa harap ng pinto nito. Sandali lang! Rinig niyang sabi ng babaeng pinangungulilaan niya ng lubos. Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi at nagsimulang tumambol ng malakas ang puso niya. Binalot siya ng sobrang pananabik. Sinong hindi na naituloy ng dalaga ang sasabihin nang bumungad sa kanya ang mukha ng lalaking siyang dahilan kung bakit napadpad siya sa lugar kung nasan siya ngayon. Celine! Galak ang namutawi sa puso ni Vogue nang muling masilayan ng dalaga. Akma niya na sana itong yayakapin ng umatras ito at kunot noong sinalubong ang nananabik niyang mga mata. Anong ginagawa mo rito? Ramdam niyang hinanakit sa tono ng dalaga na nagbigay kirot sa puso niya. Alam ko namang mali ang nagawa ko pero hindi ko kailanman pinagsisisihan yon. Matapat niyang pag-amin dito. Kita niya ang pagbabago ng ekspresyon ng maamo nitong mukha. Alam kong mahirap paniwalaan dahil sobrang bilis lang naman ng mga nangyari. Pero maniwala ka man sa akin o hindi, ay minahal kita ng ganun kadali. It was love at first meet. Minahal kita ng ganun kadali. Akala ko nga simpleng pangungulila lang pero noong halos mabaliw na ako sa kakahanap sa'yo, doon ko tuluyang napatunayan na malalim na palang talaga ang pag-ibig ko sa'yo. Mahal kita, Celine. At gusto kong makasama ka hanggang sa tumanda na tayong pareho. Mahal mo rin naman ako, hindi ba? Hindi. Sagot nito tsaka nagbaba ng tingin. Kung ganun liligawan kita hanggang sa magustuhan at mahalin mo na rin ako. Puno ng determinasyon niyang sabi. Paghihirapan kong sagot mo. Dagdag na pangako niya pa. Pakiramdam ni Celine ay nananaginip lamang siya. Wala siyang makapang salita. Pinagbasdan niya na lamang si Vogue. Ngunit kahit hindi na siya tumugon ay isinisigaw naman ang puso niya kung gaano niya itong kamahal. Sadyang ayaw lamang niyang biglain ang lahat, lalo't kilala sa pagiging babaero ang lalaking kaharap. Natatakot siyang matulad sa mga babaeng nasaktan lang dahil umibig dito. Ayaw niyang magsinungaling pero kailangan dahil ayaw niyang madehado sa huli. Hahayaan niyang gawin ni Vogue ang mga ipinangako nito sa kanya bago niya sabihin ang tunay na nadarama para dito. Pumasok ka na muna.
May hinanda akong pagkain kahit pagsaluhan na muna natin yon. Nilakihan ni Celine ang pagkakabukas ng pinto upang makapasok si Vogue. Salamat, ani Vogue. Hindi naman sumagot si Celine. Tahimik lang ito habang samarating nila ang dining. Sinong kasama mo rito? Pagbasag ni Vogue sa katahimikang bumalot sa pagitan nilang dalawa. Wala, ako lang. Pwede pala kitang samahan dito eh. Gusto mo bang basti din agad kita? Nagbibiro lang naman. Kamot batok na saad ni Vogue. Mukhang mahihirapan siyang kunin ang puso nito. Pero baka naman pwedeng makituloy na muna hanggat wala pa akong nakukuhang bahay na malapit rito. Nagpapakyut niyang sabi. Bahala ka, buhay mo naman yan. Anitong nagpangiwi sa kanya. Ang sungit pala nito. Hindi kasi halata dahil ang amo masyado ng malaanghel nitong mukha. Tuluyan nilang natapos ang pagkain ng hapunan. Si Vogue nang nagpresentang maghugas at maglinis ng kusina. Hinayaan naman to ni Celine dahil pabor yun sa kanya. Inakala pa ng dalaga na nagbibiro lamang si Vogue sa sinabi nitong maghahanap ng bahay na malapit sa bahay na tinutuluyan niya. Hanggang sa bumungad na lang sa kanyang nakangiting binata na may dalang ulam. Hi! Nagluto ako ng masarap na ulam. At saka nga pala yung bahay na nasa tapat mo lang, bahay ko na yun ngayon. Proud nitong sabi. Hindi na nakapagtataka, lalo't anak mayaman ka. Anas ng dalaga. Sa bulsa ko naman galing ang pera, Celine. Mula nang tumuntong ako ng high school, hindi na ako umasa sa pera ng mga magulang ko. Nakilala ko without other people's help. Pumasok ako sa pagmumodelo. Hanggang sa pasukin ko na rin ang pagdedesenyo at paggawa ng iba't ibang klase ng damit. Hanggang sa naipatayo ko ng sarili kong kumpanya sa ibang bansa. Kahit pa nga magkaroon pa tayo ng 100 anak kayang-kaya kong buhayin at pamanahan ng tagi-isang Ouch! Nasapo na lang ni Vogue ang noon ng pitikin yun ng dalaga. Inahin dapat ang nililigawan mo, hindi ako. Okay, I'm sorry. Hero, sana magustuhan mo. Ako ang nagluto niyan. Inabot niya sa dalaga ang kare-kare na paborito umano nito ayon kay Ara na winan on one niya talaga para lang malaman ng lahat ng gusto at hindi gusto ng dalaga. Para makapasa siya sa panliligaw dito. Ngumiti ito ng tipid pagkakita sa lutong ibinigay niya. Salamat. Anito. Kaso wala akong kanin eh. Pwede bang makikain? Natatawang anas ni Vogue nang tanggapin na ng dalaga ang ulam niyang dala. Katunayan ay may kanin naman talaga siya. Palusot niya lang na wala para makasama itong muli sa pagkain. Pasaway? Nagluto ka ng ulam pero kanin wala? Naiiling ngunit natatawang wika ng dalaga. Alika na nga sa loob, sabay na tayong kumain, total naman libre ng ulam ko. Yes! Animoy nanalo sa loto. Hindi tuloy ni Celine maiwasang matuwa lalo. At gaya nga ng palaging nangyayari kapag nakikikain si Vogue sa bahay ni Celine, ay ito nang naguhugas at naglilinis ng bahay. Halos araw-araw rin kung dumalaw si Vogue sa bahay ng dalaga. At bawat araw na iyon ay palagi siyang may handog na bulaklak at iba't ibang klase ng pagkain para sa dalaga. Hanggang sa isang araw habang nililinisan ni Vogue ang bahay ni Celine, ay nakakuha siya ng isang kit sa basurahan ng banyo. Dala ng kuryosidad ay tiningnan niya yon at doon ay bumungad sa kanya ang isang pregnancy test na merong 2 guhit. Successful ang pagpupunla ko! Magiging daddy na ako! Mangiyak-ngiyak sa tuwa niyang sabi. Magiging tatay na ako! Sigaw niya. Napababa naman ng hindi oras sa Celine sa ginawang pagsigaw ni Vogue. Ni hindi nito napansin na tanging roba lamang ang bumabalot sa katawan niya. Kaya't natuon na lamang ang nanlalamlam na mga mata ni Vogue sa kabuuan niya. Ano bang nangyayari? Hindi niya maiwasang kabahan, lalo't ang laggit-laggit ng tingin sa kanya ni Vogue ngayon. Magiging mga magulang na pala tayo. Ani Vogue, tsaka ipinakita sa dalaga ang piti na hawak. Namilog ang mga mata nito ngunit saglit lamang yon. Dahil napalitan ng pangingilag ang sunod nitong ekspresyon nang unti-unting lumalapit ito. Magre-react pa lang sana ito nang walang ano-ano ay
Sinakop ang umaawang nitong labi. Mahal kita, Celine, at masaya kung malaman na magkakaanak na tayo. Pakakasalan kita pagkatapos natin dito. Sambit ni Vogue habang sabik na inaangkin ang labi ng mahal na dalaga. Wala nang dahilan para magpakipot pa. Mahal ni Celine ang lalaking unang umangkin sa kanya. Pareho sila ng nararamdaman at masaya siyang marinig mula sa bibig nito na gusto nitong bumuo ng pamilya na kasama sila ng magiging anak nila. Para bang bago ang lahat ng nangyayari sa pagitan nila ng lalaking minamahal. Sa sobrang laki ba naman kasi ng nakatagong kargada nito, ay pakiramdam niya ay wasak lagi ang peres ng silangan niya. Sabik itong umuwi galing sa trabaho. Hindi si Vogue nagbago kahit pa ilang taon nang lumipas nang mangyari ang engrandeng kasalan sa pagitan nilang dalawa. 4 na ang anak nila at pinaplano pa ni Vogue na dagdagan yon ng isa pa. Abay, ikaw ang mag-anak nang malaman mo kung gaano kahirap magsilang ng bata. Singhal ni Celine sa asawa. 40 na siya habang si Vogue ay nasa edad 45 na. Pwede kaya yun? Kaso saan lalabas yung bata? Kamot kilay na sambit ni Vogue na nagpasalubong sa kilay ng asawa niyang nagdidilig ng mga halaman dito. Wala ang mga anak nila dahil nasa eskwela ang mga ito, kaya't sila lamang at ang mga kasambahay ang nasa mansyon. Ako tigil-tigilan mo at baka hindi kita matansya. Nagbibiro lang naman ako, mahal. Wala naman na akong plano. Lambing ko na lang yun sa'yo eh. Isa pa, retired na ako sa pagpapalit ng diaper. Malambing nitong sabi at saka niyakap mula sa likod ang pinakamamahal na asawa. Ang saya ng buhay ko mula nang dumating kayo sa buhay ko. Alam ko na kung nasaan man ngayon si mama, masaya siya dahil ang uniko iha niya ay meron ng pamilya na masasabi niyang pinaharap niya rito at masuyong hinagkan sa noo at labi. Nang ipinanganak ni Celine ang una nilang anak ay tsaka naman sa kanila kinuha ang napakabait na si Eloisa. Stage 4 na pala ang breast cancer nito, ni hindi man lang nila nalaman ng mas maaga. Lahat sila'y nalungkot ngunit kailangang umusad. Nawala man sa kanila ang butihing ginang, ay nanatili pa rin naman ito sa kanilang mga puso. Ilang taon pang dumaan ay graduate naman ang 2 kapatid ni Celine. Kapwa ng may degree ang dalawa, kaya't laking proud ni Celine dahil sa wakas, yung pangarap niya para sa mga kapatid ay tuluyan ang natupad. Sa ngayon ay masaya at kontento si Celine at Vogue sa piling ng isa't isa, kasama ang 4 nilang mga anak na pinalaki nilang may takot sa Diyos at may respeto sa mga magulang. Wala na silang ibang hihilingin pa kung hindi ang magandang kalusugan para sa pamilyang binuo nila ng sabay. Wakas!